Nang harapin ni Lin Muyo ang Thunder Beast ng harapan, agad siyang inatake nito ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, nang makita ito, ipinatawag din ni Lin Muyo ang kanyang mga skeleton at inaktibo ang Bone Prison upang hulihin ang Thunder Beast. Sa tulong ng kanyang mga skeleton, pinasalubong niya ang mga ito upang tuloy-tuloy na umatake sa nilalang, na nagpilit sa Thunder Beast na bumagsak sa lupa. Ngunit, sa halip na sumuko, nagsimulang sumipsip ang Thunder Beast ng kapangyarihan ng kidlat na nasa lugar, at di nagtagal, nagsimulang umagos mula sa loob ng katawan nito ang nakakatakot na enerhiyang kuryente. Nang makita ito, bahagyang natakot si Lin Muyo dahil ito ay isang self-explosion, at nangyayari ito sa tabi mismo niya. Wala pagkakataon para siya'y makatakas. Agad na sumiklab ang isang malaking pagsabog sa lugar na iyon. Napakalakas ng sabog kaya't ang lahat ng nasa harapan nito ay ganap na nawasak. Maging ang ilan sa mga skeleton warrior na nakatayo malapit kay Lin Muyo ay nahuli sa shockwave at nagkadurog-durog. Napakalaki ng presyon ng sabog kaya't maging ang skeleton armor na inaktiba ni Lin Muyo ay napunit, na nag-iwan sa kanya ng bahagyang pinsala. Pagkatapos tiisin ang pagsabog, tumingin siya sa lugar kung saan naganap ang sabog at nagsabing, "Hindi ko inasahang kailangan kong kumpunihin ang bone armor ko ng 3 beses para lang malampasan ang self-explosion nito." Ang lakas ng sabog na ito, kahit isang level 70 knight ay malamang na mamamatay dito. Ang lugar kung saan naganap ang pagsabog ay ngayon ay ganap ng tahimik. Kumikislap ang mga electrical wave sa hangin, at seryosong tumingin sa unahan, sinabi ni Lin Muyo, "Kung ang bawat nilalang sa Thunder Burial Canyon na ito ay kasanlakas ng halimaw na iyon, kung gayon ang paglalakbay kung ito ay hindi magiging madali." Pagkasabi niyon, nagsimula siyang sumulong. Habang siya ay nagpapatuloy pa sa kaibuturan, pumasok siya sa isang lugar na parang kuweba kung saan maraming magkakabukod na landas ang lumitaw sa unahan. Pagtingin sa mga daanan ng kuweba, bulong niya, ayon sa locus yung ibinigay ni Senior Antares, dapat kong tahakin ang kanang daanan. May 9 na bukod sa Thunder Burial Canyon, ang pagpili ng maling isa ay nangangahulugang mawawala ka na ng tuluyan. Kailangan kong maging lubos na maingat. Sa pag-iingat sa lahat ng ito, maingat siyang gumalaw papasok sa kaibuturan. Habang naglalakad, nararamdaman niya ang mga kuryente na tumatakbo sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang mahinang kislap ng mga lightning wave ang kumikinang sa sahig na bato. Nararamdaman niya ang mga kuryenteng na dumadaloy sa sahig. Nang siya ay lumakad ng kaunti pa, nagsimulang mabuo sa harapan niya ang mga kidlat, katulad ng mga nakita niya nang lumitaw ang nakaraang Thunder Beast. Ang mga pabilog na kidlat ay kumikinang ng matindi, naglalabas ng malakas na enerhiya ng kidlat. Mula sa loob ng mga kidlat na iyon, lumabas ang 2 Thunder Beast, isa ay level 76 at ang isa na may level 77, parehong mga halimaw na boss level. Parehong galit na nakatingin ang 2 halimaw kay Lin Muyo. Nang makita ang mga ito, naging alerto siya at bamulong sa sarili, mas malakas pa sila kaysa sa una kong hinarap. Dahil ba ito sa mas malalim na ako sa canyon? At may sobra pa ngayon. Maaari bang may kaugnayan ito sa dami ng mga bukod na nadaanan ko? Kung ganoon, sa huling bukod, baka kailangan kong harapin ang 9 na Thunder Beast ng sabay-sabay. Sige, mga sundalo ko, lipulin niyo sila. Ipinagpatuloy ang kanyang utos, agad niyang inaktiba muli ang kanyang skeleton armor at ipinatawag ang kanyang mga skeleton warrior sa larangan ng digmaan. Muli, nagbanggaan ang mga skeleton warrior at Thunder Beast ng magkabilang panig. Naglunsad ng galit na pag-atake. Nagpatuloy ang labanan sa loob ng ilang sandali bago sumiklab ang isa pang malaking pagsabog sa lugar. Ang pagsabog na ito ay eksaktong tulad ng self-destruction ng nakaraang Thunder Beast pagkatapos ng pagkatalo nito. Ang 2 bagong Thunder Beast na ito ay sabay ding nagpasabog sa sarili. Ang nagresultang sabog ay nakapipinsala. Maraming skeleton warrior ang nawasak, habang si Lin Muyo, na nakatayo ng medyo malayo, ay nagtitiis sa presyon ng pagsabog at nagsabing, "Hindi ko inasahan na sa pagdagdag ng isang boss, ang kapangyarihan ng kanilang pagpapasabog sa sarili ay magmumultiple." Nang hamupa na sa wakas ang pagsabog, napuno ng alikabok at usok ang buong lugar. Lumingon-lingon ng may pagkalito at bahagyang pag-aalala, bamulong si Lin Muyo, "Kung tama ang hula ko, habang lumalayo pa ako, baka ang undead army ko ay..." Napatigil siya sa kalagitnaan ng pangungusap. Nagpatuloy muli si Lin Muyo.
Patuloy siyang lumalim sa kuweba hanggang sa marating niya ang ikatlong bukod sa daan. Pagpasok dito, mas lalong lumakas ang enerhiya ng kidlat. Muling lumitaw ang pamilyar na pabilog ng mga kidlat, naglalabas ng napakalaking kapangyarihang kuryente. Mula sa loob ng mga ito, tatlong Thunder Beast ang lumitaw sa pagkakataong ito. Nang makita ang tatlong lumitaw ng sabay-sabay, nagalit si Lin Muyo at nagsabing, "Ano? Tatlo sa pagkakataong ito." Nagsimula muli ang labanan, tulad ng dati. Nagtagal ng matagal ang labanan, at tulad ng nangyari sa mga nakaraang pagtatagpo, natapos ito sa self-destruction ng Thunder Beast. Muli, sinira at pinahina ng kanilang pagsabog ang marami sa kanyang skeleton warrior. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, napakalakas ng sabog kaya't ganap din itong winasak ang kanyang skeleton armor. Si Lin Muyo, ngayon ay bahagyang nasugatan, ay may mga galos sa buong katawan, at punit-punit na damit. Pinunasan ng dugo sa gilid ng kanyang labi, galit siyang nagsabi, ang pinagsamang kapangyarihan ng mga self-explosion na ito ay malinaw na mas malakas kaysa dati. Kung wala akong bone armor, damage transfer, at full-length skills, malamang ay patay na ako ng hindi mabilang na beses. Mayroon ba talagang sinuman na makakarating sa gitna ng Thunder Burial Canyon ng buhay? Pagkatapos talunin ang mga halimaw sa ikatlong bukod, muli siyang sumulong. Sa wakas, narating niya ang pang-apat na bukod sa daan. Tumingin sa unahan na may determinado ngunit pagod na ekspresyon, bulong niya, "Pero, wala akong paraan para bumalik." Pagkatapos nito, ang eksena ay lumipat sa Abyss World, kung saan nakikita natin ang lungsod ng Dark Demon King. Ang laso na ikinalat ni Lin Muyo ay nananatili pa rin, ang buong lungsod ay nababalutan ng nakamamatay na gas ng lason. Ang Dark Demon King ay nakaupo sa kanyang trono. Ang laso na usok ay bumabalik pa rin mula sa kanyang katawan, at siya ay nasa matinding sakit. Nasa harapan niya mismo ang isa pang figure. Nang makita siya, sinabi ng Dark Demon King sa isang mabigat na boses, "Fudo, maaari mo bang alisin ang lason sa akin at ang nakamamatay na lason na kumakalat sa buong aking royal city?" Ngumisi ang Demon King na nagngangalang Fudo nang marinig ito at sumagot ng mapanukso, "Hai Shen, hindi ko inakalang darating ang araw na maging ikaw ay luluhod sa akin para humingi ng tulong." Nagalit at nenas, sabi ng Dark Demon King, "Tama na ang kalokohan mo. Gawin mo na lang ang pinunta mo rito ng mabilis." Tumawa si Fudo ng madilim, pagkatapos ay inabot ang kanyang inventory at kumuha siya ng isang kristal. Itinapon ito sa hangin, sinabi niya, "Hayaan mong tingnan ng Demon King na ito. Anong klaseng lason ang makakagawa sa ating makapangyarihang Haitian Demon King na maging miserable?" Sa sandaling lumutang ang kristal, nagsimula itong sumipsip ng nakalalasong gas sa hangin. Pagkatapos sumipsip ng malaking dami, nagsimulang kumikinang ang bato. Lumaki ang mga mata ni Fudo sa pagkabigla. Tinawag niya pabalik ang kristal, sinuri niya ang hindi kapani-paniwalang katangian ng lason na nilalaman nito, ang kapangyarihan nito ay malayo sa kanyang inaasahan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nagsimulang kumikinang ang bato, at ang gas sa loob nito ay nagsimulang makaapekto kay Fudo. Mabilis na itinapon ni Fudo ang bato at sumigaw, "Hindi maganda ito." Ang nakalalasong gas sa loob ng bato ay nasipsip na ng kamay ni Fudo, na naging sanhi upang maapektuhan ang kanyang kamay. Nang walang pag-aatubili, hinawakan ni Fudo ang kanyang apektadong braso gamit ang kanyang kabilang kamay at malinis itong pinutol. Habang bumagsak sa lupa ang pinutol na braso, mabilis na tumubo ang isang bagong kamay sa lugar nito. Nakatingin sa kristal, naging seryoso ang ekspresyon ni Fudo nang sabihin niya ng may kabigatan, "Ang lason na ito, nakakatakot, mas nakapangangilabot pa kaysa sa sarili kong mga lason." Nang marinig ito, lalong nag-alala ang Dark Demon King at nagtanong ng may pag-aalinlangan, "Kung gayon, may nakita ka ba?" Si Fudo, sa halip na matakot, ay tumawa ng may pananabik at sumagot, "Sa loob ng nakamamatay na lason na ito, nararamdaman ko ang bakas ng low power. Kung maiintindihan ko ito, maaaring magkaroon ng isa pang pag-advance ang aking lakas." Napatulala ang Dark Demon King at nagpahayag ng hindi makapaniwala, "Ibig mong sabihin, ang lason na ito ay naglalaman ng low power?" Pagkatapos ay nag-isip siya ng may pagdududa, ang batang iyon ay level 50 pa lamang. Paano niya magagamit ang ganoong mataas na antas ng kapangyarihan?
Tumawa si Fudo at nagsabing, bagaman mahina, tiyak na naroon ang law power. Hai Shen, kailan mo kaya mahuhuli ang batang iyon at dadalhin siya sa abyss? Mayroon siyang mga kayamanan na tulad nito. Dumilim ang mukha ng Dark Demon King habang malamig siyang sumagot, dadalhin ko siya rito. Ngunit sa kaibuturan, isang masamang ngiti ang nabuo sa kanyang labi habang nag-iisip, kung magkaroon ako ng pagkakataon, papatayin ko na lang siya kaagad. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa palasyo ng Succubus Queen, kung saan nakita natin si Mina na nakaluhod sa harap ng Reyna. Katatapos lang niyang iulat ang lahat ng nangyari. Nakikinig ng maingat, nagtanong ang Succubus Queen, sinasabi mong sinira ni Lin Moyo ang clone ni Dark Demon King Hai Shen. Tumango si Mina nang may paggalang at sumagot, opo, mahal na Reyna, tama po. Sumando ang Succubus Queen nang may pag-iisip at bamulong, una ang Flame Demon King, ngayon si Hai Shen. Nasira na ng batang iyan ang clone ng dalawang Demon King. Hindi mo na kailangang habulin pa siya. Nag-aalangan si Mina, pagkatapos ay nagtanong ng may pag-aalala, pero, mahal na Reyna, paano natin ito ipapaliwanag kay Lord Demon Emperor? Ngumiti ang Succubus Queen at nagsabing, magpakita ka lang ng palabas, sapat na iyon. Ikalat mo rin ang balita na lumitaw si Lin Moyo sa lower space. Magkakaroon ng maraming hanggal na handang kumilos. Pagkasabi nito, nag-isip siya tungkol kay Lin Moyo nang may mapang-akit ng ngiti at nagmuni-muni, isang lalaking hindi kayang patayin, hindi natin kayang gawin siyang kalaban natin. Kung hindi, kami lang ang mamamatay. Ano kaya ang gusto niya? Baka maayos pa namin ang aming relasyon sa kanya. Pagkatapos, bumalik ang kwento kay Lin Moyo, na ngayon ay nakarating na sa pangsyam na bukod. Sa puntong ito, kitang-kita ang malala niyang kalagayan. Sunog ang kanyang damit at may mga marka ng paso sa kanyang katawan. Bago lumakad sa loob, nagsalita siya sa seryosong tono. Sa wakas, narating ko na ang huling bukod. Tumingin sa unahan ng kuweba, seryoso siyang nagpatuloy. Sa dulo, haharapin ko ba ang siyam na Thunder Beast tulad ng dati, o lilito na ang boss ng lugar na ito? Habang humakbang siya, isang malakas na kidlat ang biglang sumalpok mula sa itaas, tumama mismo sa kanyang harapan ng may malaking pagsabog. Mula sa loob ng sabog na ito, lumabas ang isang Thunder Beast. Gayunpaman, ito ay mas malakas kaysa sa mga nauna niyang nakaharap. Nakakatakot ang stats nito, level, 80, strength, 300,000, agility 9,000,001, spirit 500,000, constitution, 10,000,001. Mayroon itong sumusunod na skills, Lightning Engravings, Passive, Thunderlight Destruction, at Tenfold Thunderstorm. Ang mga traits nito ay Lightning Element Immunity, at kaya nitong sumipsip ng kidlat upang palakasin ang sarili. Nang makita ang Thunder Beast na ito, lubos na nagulat si Lin Moyo at bamulong ng hindi makapaniwala. Ito ba ang world-class Thunderlight Beast boss? Agad niyang binunot ang kanyang carrot, may tiwala siyang ngiti sa kanyang mukha. Kung mapapatay ko ito at mapatawag ang kaluluwa nito, ang aking lakas ay magkakaroon ng malaking pagtalon. Dito nagtatapos ang kabanatang ito. Siguraduhin na i-rate ang kabanatang ito 1 hanggang 10 sa mga comment sa ibaba. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Mag-ingat at paalam.